Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko. At syempre, doon sa mga loyal ko na mga followers sa Facebook, ay syempre tayo po ay team replay na lamang. Kasi talagang, di ba po ulit, ang setting ngayon ng Facebook ay tinatry ko ang meta, hindi na pwedeng mag-live sa indifference. Security reason yata. Anyway, hinihintay nyo naman lagi ang replay nito pag ginawa ko ng for everyone at saka siyempre doon sa mga followers ko sa YouTube, sa mga subscriber ko sa YouTube. Lagi po kayong nag-aabang. Naku, bakit baga ang buhok ko ay parang parang lumiliwanag dahil nga uban na yan eh. Hindi po yan highlight. Actually, yung iba nagpapakapagod magka-highlight ng ganitong kulay. Ako naman, ayan na nga, talagang ganyan ang kulay. So may kaunting itim yan eh. So natatawa ako pag tinatawag kong kalbo ng mga tao. Kasi 'di ba ang picture ko doon sa column ko sa Manila Times kalbo. O kalbo daw ako. Sabi ko, siya sige, fake news kayo. Kaya lang naman po ako nagpapakalbo noon. Inaahit ko 'yun dahil nga dahil ako'y binabalakubak. Pero ngayon nakatuklas po ako ng ng isang shampoo na talagang hindi na ako nagbabalakubak. Medyo kamahalan nga lang. Ang pangalan po ay Atomy. Ito ay libreng paad. Kayo po ay maghanap ng Atomy kung kayo ay talagang may problema sa balakubak. Maghanap kayo ng dealer ng Atomy, Atomy na shampoo. So, nag-work po sa akin at ang iba po nag-work na rin. So hindi po ito libreng ad ha, ito ay testimonial lamang po na ako mismo ang nakaranas. So ngayon, nagpapabuhawa na ako ng buhok. Kaya lang problema naman, nagputi na. Anyway, buko ang pag-usapan natin. Napag-usapan natin ngayong araw na to yung mga kapalpakan ng impeachment defense ni Sara Duterte. Alam mo, before the impeachment, I was hoping that there would be some kind of rationality or reason in the manner they're going to handle their defense. I was giving the defense the benefit of the doubt. Baka meron akong bagong hindi narinig, di ba? So, mas inabangan ko pa nga sila kaysa sa prosecution eh. Talaga namang makikita natin na parang nangangapa. Sabagay unang linggo pa lang naman ito at 'di ba? Parang ang hirap namang husgahan na agad pero hindi eh. Mahirap husgahan pero pwede kang maghusga na eh kasi nakikita mo na yung parang kung ganito if this is the way they're going to handle their case. I don't know. Maraming mga blunders eh. Hindi ko yun nga ang mga objection lagi, hindi ko na yun pinupuna kasi standard naman talagang trabaho yun ng ng depensa eh mag-object. At kahit naman ang prosecution kapag nagko-cross na yung depensa, pwede na sila mag-object. So it's the objections are there, but it's the manner the frequency you use the objection. Parang minsan, sabi nga ng isang kakilala kong abogado, pag nag-object you have to be strategic, hindi yung object ka na lang ng object. Kada maliit na bagay, objectan mo. Naiinis na sa yung tao, nanunood. Alalahanin natin, this is not a legal proceeding. This is a political proceeding that has some quasi-judicial element. In fact, ang rules of court dito suppletory lang. Ibig sabihin niya hindi yun yung driving force. Kaya nga ako medyo nagtataka ako bakit si Pio Cayetano ang tingin niya parang dapat sumunod lahat sa rules of court. Si si ano si parang parang to a point na parang kasi pag-usapan natin yan sa isang next week yung tungkol doon sa pag masyadong legalistic ang impeachment, by the time that this is over, baka magsawa ang tao sa mga technicality. Yung mga tanong na tinatanong ng tao katulad ng tanong ni Risa Hontiveros yung pala ang bawal. Hindi ba? Mantalang yun ang at the bottom at the top, front and center of everything. Kasi yung tanong niya na ah paano ito magiging impeachable offense? Wala namang ebidensya na nagkaroon ng actual na kontrata, 'di ba? That's a very significant question. Hindi pa daw pwedeng tanungin kasi question of legal conclusion na, factual conclusion na para bagang teka kailan yung gagawin? Aba, 62 days ang hiniling ng prosecution para maglahad ng kanilang mga facts. So ibig sabihin after 62 days pa
O 3 weeks, 3 days a week. Ay katulad nun, si Kalilong, isang witness, hindi naman isang araw, tinanong, 2 araw, di ba? 2 days. So, by the time siguro na matapos ang Pasko na, hindi pa natin nakikita kung ano yung facts, ano yung conclusion of facts na ino-offer ng prosecution. Tapos merong 32 days na naman ng depensa. So, ibig sabihin niyan, puro lang mga bits and pieces kasi tayo po ay nasasagkaan ng legal rules. Ang impeachment po hindi naman po 'yan criminal proceeding. At ito nga yung puna ko dito sa defense na para bang ang tingin nila ito ay criminal case. This is not a criminal case. An impeachment is not about the guilt or the innocence of Sara Duterte on the crime of grave abuse, of grave threat. Ang pinag-uusapan dito yung mga acts ba niya, fit pa ba siyang manatiling vice presidente? So hindi kailangan na patunayan na meron talaga siyang kinontrata. Hindi talaga kailangan patunayan na, you know, hindi necessary na ito ay reaksyon niya lang doon sa pagbabanta din di umano sa buhay niya. Yang Operation Romanov na yan, na actually ang una namang nagbanggit niyan ay si Baste Duterte doon sa may isog rally nila sa Davao, hindi ba? Siya naman ang unang nagbanggit niya na at ang tinukoy niyang Romanov ay ang mga Marcos. 'Di ba? Saka dinulad pa nga niya kay Mussolini, hindi ba? So, it is not whether they're just reacting kasi ang itinitanan dito tama ba sa pagbibehave ng isang vice presidente na ang na dahil siya ay nasa-stress, dahil siya binabatikos, dahil meron di umanong banta sa buhay niya, ay pagbabantaan din niya publicly ang Pangulo, ang First Lady at ang Speaker. Hindi naman necessarily na kailangan siya may kinontrata. The mere fact that she uttered those words is the very fact that we are trying to measure whether it is fit for a vice president to do that. Sa kauna-unahan ng kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nagkaroon ng vice presidente na ganyan eh. So gusto ba natin yung ganyan? So yan ang unang blunder nitong depensa. Ang unang blunder ng depensa, ang tingin nila, hinahanapan nila ng malinaw na ebidensya na nagkaroon actually ng assassin. Hindi yun yung point eh. This is not a criminal case. Ang pinag-uusapan dito yung conduct ng Vice Presidente, yung mga sinabi niya. At ito ba ay naaayon sa pamantayan natin ng isang opisyal? 32 million di umano bumoto sa kanya. Sabi ni Sheila Season, therefore, ang kailang pag-usapan natin, hindi niya ba ipinagkanulo ang tiwala ng 32 million na yon? Di ba? So, ang maraming yun yung una sa tingin kong kapalpakan eh. They are trying to prosecute or defend a case that is not even the case itself. The case is an impeachment. An impeachment is holding elected officials and appointed officials, impeachable officials accountable. The president, the vice president, members of the judiciary, members of the constitutional commissions, the ombudsman. Diba? Yan namang impeachable people. And ang tinitingnan dito, hindi yung kung guilty sila sa krimen. Ang pinag-uusapan dito, pinagkanulo ba nila ang tiwala ng bayan at sila ba ang kanilang asal ay naaayon pa sa pamantayan kung sila ay mananatili sa posisyon. So, when you become so legalistic, when you try to look at this as if we are trying her for a crime, in fact, ang impeachment nga, pwedeng walang krimen na ginawa eh. Importante yung asal niya. Yung asal niya. Diba? Ano ba yung kanyang demeanor? Ano ba yung asal niya? Yan ba fake? No? So, doon na lang medyo may blunder na. Ang isang matinding blunder na nakikita ko, kasi blunder after blunder eh. Ito yung mismong, kaya maraming nagagalit kay Risa Hontiveros na mga kakilala ko din, with all due respect, na parang hindi niya sinusunod yung rule ng impeachment, na parang nagtatanong na siya on asking the prosecution or the defense to make legal conclusions. Ito mga tanong na gusto ng bayan. Sabi ko nga, kasi ang mangyayari, ilalahad muna, ililay mo na yung mga facts, ilalagay mo na yung mga evidences,
Saka pa lamang i-offer yung mga ebidensyang yan. Saka lamang sasabihin, ito yung kwento. So, 62 days tayo na trial days maghihintay bago may offer ng prosecution yan. So, by that time, bangag na tayo sa objection, mga technicality. Ang bayan ang nanonood. Kung ito yung mga abogado lang nanonood, fine. So, actually, Risa Hontiveros personalized yung gitil ng tao na, oh, Diyos ko, move on. Pag-usapan nyo na. Kaya tinanong niya. Diba? Tinanong niya. O, hindi nagalit si Pia Cayetano, hyperventilate ang lola mo tuloy, na kumusta tuloy siya ni Claire Castro. Kumusta hindi natin si Pia Cayetano? Hi, Pia. Kumusta ka na? Ang kapatid mo ay boss ko. Ay, hindi pala boss. Hindi pala boss namin si GM Lino. Kasi kami board, di ba? Kami ay magkatulong sa paglilinang ng PTV4. Magaling ang general manager na ito. Si Lino Cayetano. Na by the way, kapatid na bunso ni Pia at ni Alan Peter. Pero makikita mo talaga ibang-iba. Kaya pasensya na po, GM Lino, kung medyo nababanatan ko dalawang kapatid. 'Di ba? Pero parang ang tanong, ano ba? Di ba malinaw na ang tanong? Anong kaugnayan nito sa impeachment? Kung at malinaw na sinabi niya, ito ba tungkol sa pag-commit ng crime o ito ba tungkol sa fitness to serve? Di ba maglilinaw lang naman yun. Ang impeachment is not about a criminal offense. It's about this fitness to serve. So what's wrong with that question? Ito pa nung huli at ito ngayon ang pinakamatindi. Di ba? Kasi ito pa ang isa, ginamit ng depensa na material yung video. Ginamit nila as an evidence during the cross. And so they can no longer question it. Sabi ko nung pinapanood ko siya, therefore ngayon, tinatanggap nila na nag-exist yung video. Tinatanggap nila legitimate yun. Hindi na nila yun. Parang inadmit na nila that there is a video. So kung ano-ano na ngayon kung saan-saan na pumunta yung kwalifikasyon ba ni Kalilong na tuloy na establish na napaka-kwalipikado at ang daming pagsasanay na pinagdaanan, 'di ba? Maliban sa pagiging certified public accountant, ang daming training sa digital forensics at saka sa cyber security. 'Di ba? Object, pinapakitang walang saysay yung kanyang kasanayan. Di ba, question pa nga ni CJ Narbasa yung ano ba, yung kung ano yung website nung kumpanya di umano nag-training. Kaya ako nga nung pinipresent niya yun, sabi ko, iyan yung binilhan ng equipment. Pero dahil ako bumibili din ng equipment before para sa research, alam ko na tinitrain ang users niyan. Kasi siyempre bibili ka ng gadget na ganyan, na mga sophisticated. Di mo naman alam kung paano gamitin pa yan o may mga nuances yan. So di ba magpapadala ngayon yung kumpanya ng magsasanay. At yung nagsasanay na trainer na yun yung qualified. Kaya ang sabi ko, tuloy, yun ang lumabas. Naipakita hindi ang cross-examination ang nagpakita, yung mga tanong ng senador ang nagpakita. Di ba? Na malinaw na qualified yan. Sapagkat ang yung hindi yung kumpanyang nagbenta ang pinag-usapan dito, sinong hinire nila para mag-train. Naman. Anyway, yan ang mga kapalpakan ng to point may nagtatanong na, bakit hindi na sila ni-redirect ng prosecution? Yung tinanong uli para ayusin yung testimonya. Wala na kasing ayusin kasi wala namang sinira ang depensa eh. Puro yung tinutulungan tuloy sila ngayon ng mga senador. Alam mo, ang mga senador, nangyari tuloy, sila yung nag-redirect. At pati si Alan Peter Cayetano, pilit na paaminin niya may conditional lang naman ito na threat. Di sinabi tuloy na kalalong this is an absolute threat. Anyway, so ginamit mismo ng depensa yung mismong video. So therefore, there is no more question that the video is legit. Despite the ignorance of one senator by the name of Robin Padilla na hinahanapan ng original. Katulad ngayon, ito, di ba? Ito ay live. Right? Ito ay live. Ibig sabihin, nakikita nyo.
This is a live broadcast. This is a live stream. Anong original nito? Ngayon, kaya lang naman siya magkakaroon ng kopya kasi nire-record ko. Pero yung record na yun, recording na yun. At yun ay i-upload ko ngayon sa YouTube. So yung YouTube, kung kayo po ay gusto nyong panoorin at ida-download nyo, authentic pa rin yun na kopya ng aking live. Pero sa ngayon, dahil live ito, it's a live stream, this is the original. Eh, sino ang kumuha nito? Sino ang nag-videotape nito? Wala. It's Zoom. It's a technology. Kaeng-enga ni Robin Padilla sa totoo lang. I don't know why we have senators like this. Ayoko na magsalita. Yan, isa kapalpakan niya ng depensa. Ang ipangalawang kapalpakan ng depensa. Di ba? Nung huli, si Rizal Ontiveros naman nagtanong sa kanila, ano ang relevance itong pagpapakita nyo ng mga mukha ni Zulaika Lopez? Na nagparinig recently na maganda daw tayo sa Typhoon Inday. Ayun, si Typhoon Inday humina na at palabas na sa Philippine Area of Responsibility. Wala naman direct hit sa Pilipinas. So, therefore, napaka-symbolic. Diba? Pinaghahanda tayo ni Zulaika sa Typhoon Inday, pero si Inday ay humina na, lumihis, hindi tayo tinamaan. Direkta. Isang mabangis na bagyo na kung tumama sana sa Pilipinas ay merong mga bahay ari-ari ang sinira, ngayon umiwas. So, di anong metaphor to? Sometimes you have to really be very careful in the metaphor that you use. More importantly, if you are not in control of it, di ba? It could backfire. Anyway, so tinanong ni Risa, si Narbasa, anong, natatawa ako talaga. Anong relevance niya? Nagpapakita ba yan na nag-trigger sa pagbabanta ay si Zulaika? Ang kawawang CJ Narbasa, inamin yes. Saka lamang nag-backtrack. So therefore, malinaw na merong trigger. Nag-trigger na naman, sabi ko, ay oops, meron na naman silang kapalpakan. Tapos ito pa, sa halip na iligtas ni Vinluan, yung isang defense lawyer, ay lalo pang binaon. Kasi yun nga, ginastify niya, may mga banta din daw sa buhay ng pamilya, yung Oplan Romanov, ganyan-ganyan, hindi naman napatunayan, di ba? Wala namang ganon. Kasi yun, walang pinakita aligasyon lang naman ni Sara Duterte. At nung siya tinawag na inimbitahan ng NBI para shed light on this, hindi naman siya pumunta. Wala naman siyang binigay na ebidensya, di ba? So, the fact that she was given the opportunity to raise those during the proper forum, hindi niya ginawa. So, but nevertheless, it's not a defense. Pag ikaw ay high position officer like the Vice President, you just simply do not threaten someone just because you are threatened. That is so un-vice presidential-like. So, ayun. Sila rin mismo, alam mo, parang nagiging Marcoleta itong mga depensa Kasi si Marcoleta, siya naman ang naglabas ng sarili niyang ebidensya, hindi ba sa sarili niya. Itong ganun na rin ginagawa na ng depensa. Parang mga ginagawa nila, lalo pa yata bumabaon kay Sara Duterte. If I were Sara Duterte, I'm going to really say I'm bludgeoned and blooded. Pero ang bludgeoning and blooding, hindi naman kasalanan ng prosecution, kasalanan ng kanyang depensa Di ba? Blunder after blunder. Anyway, siya. Diyan na muna tayo. Saka na tayo magkwentuhan pa uli. Puro impeachment yata mag-impact. Sana naman may iba pa rin pag-usapan. Di ba? Puro impeachment related. Yan ang pinag-uusapan ng bayan sa ngayon di ba? Anyway, meron naman tayong dramang pinag-aabangan. Okay. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-upload kayo mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Nakagreen ako. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan at sabi sa akin ng UP naming mahal, serve the people. Okay? So, weekend sa mga lugar na maapektuhan ng habagat, dulot ng hinihila siya ng Typhoon Inday. Mag-ingat po tayo lagi. Lagi po natin titingnan din ang ating kalusugan. Sige, kita-kita lang tayo sa Lunes uli. Lunes ang hapon, meron uling hearing. Trial. Exciting. Lagi mo sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo sa mundo.
lalong-lalo na sa mga team replay. Bye. For now, take care. Always alagaan po ang ating mga kalusugan.